Ayan na nga mga katoro, puntahan na po natin ating baka. May dala po tayong isang sakong mais, balat ng mais. Ayan, hindi po mga katoro. May plastic pa, kami sa masama po po ating pinulot at kumakain ng baka yung plastic. Ayan po, i-gal sa palengke. Ayan po, yung inahin, dilalagay po natin mga katoro. At dyan lang po umaasa yung ating mga baka, mga nakataling baka. Lagi po natin ginagalan sila ng mais. Minsan lang po ako nakauwi, kaya kahit yung garnisan po ay tayo nakakuha ng mais. Isang sako pong balat ng mais yan mga katoro. Wala na pong makikita mga damo dyan sa paligid niya. Kaya balat po ng mais at saka bunga ng mais yan. Ito po naman parating ito mga katoro. Diyan po sila umiinom. Ito yung mga nakawala natin baka, yung mga nakatali sa sapa na yan. Diyan po sila lumulutong. So tayo nagpapain ng mga alaga natin baka. Pagkakatapos po nila sa pastulan, panghali, nagpunta po sila dyan. Kaya ay hapon, diyan po sila pumagawa sa parte na ito. Makikita po nila yung kabila po yan. Robinson yan sa mismong bayan namin. Po, malawak po naman ang inuman, kaso ang problema lang po, ito po ninyo. Walang kadamo-damo, tuyot na tuyot na. Yan yung mga katoro, kulay brown na. Wala niyo isang kulay verde maliban sa mga puno nakatayo. Mga baka po namin kaya nakatali yung iba, hindi namin pakawalan ay mga nanganak ay makapon masagasaan sa daan. Po yung mga katoro, wala nang kadamo-damo, kaya umaasa na lang po sa mais, balat ng mais. Kinakain ko naman kahit po yung mais wala pong makain po, wala nang kadamo-damo, mga bato na lang makikita nyo. Ayan, puro damong tuyo at saka yung makikita dyan yung sariwan. Kaya po kahirap ang sitwasyon natin ngayon. Ayan mga katoro, napapunta ako sa may puno ng kasya. Yan po pinupulot ko na yan ay bunga ng kasya. Yan po yung kinakain ng mga baka. Kaya sila po ay sarap na sarap yan, sapagkat yan po ay parang pulot ang loob. Kapag wala po akong ginagawa at ako dito sa norte, nakuha po ako naman. Pero season din po ang bunga ng akasya. Pag magtataga-araw lang sa 2 taon ay sa 1 taon pala ay 2 beses lang. Ayan po, yan po yung bunga ng akasya. Yan po ay pag kinagat mo ay matamis. Ito binigay ko na kay Bansot, yung pangbagong anak. Siya po ay may anak, kailangan po ng distansya sa katawan para po ang kanyang anak ay may gidehin kahit paano. Ang pinapakain ko lang po dyan, mais, yung bunga ng akasya, tapos tubig. Walang po, ay wala po naman ibang makakain pagkat tuyo po yung mga damit yung paligid. Wala pong kadama-dama yung paligid namin. Kain po yan, sarap na sarap. Talaga namang huwag po nakapangalan sa kulate. Ayan po naman, napapunta po tayo sa taniman ng natin ng ilang yung po'y kalabasa ay matanda na, kaya po kinukuha ko yung mga talbos at yan po yung ating igigisa. Ayan po yung taniman ko dun sa may gilid, malapit sa bahay. Ayan po, kuha po natin yung talbos, bulaklak. Masarap po yan, ginisa. Pagkatapos may kaunting bunga ng kalabasa, ay papalim na
napakasarap ng umagahan. Yun po yung ginagawa ko pag ako nandito sa may parteng norte. Tapos lalawakang po ng konting talong at okra. Ay sariwang sariwa pa ako. Tatalon na. Katuro. Ayan po, nakakita ko ng talong. Ayun, nakaisa pa. Aba, ay meron pang isa. Ayun po, takang pinuha na. Meron na po akong nakuhang bunga ng kalabasa dyan eh. Ay hindi ko lamang ipinakikat kahapon ko ng pitas. Kasama ko na diyan. Ayan, nasa okay na po ako. Pinitas ko na rin po. Okay. Masarap yan. Talong. Talbos ng kalabasa. Tapos may okra. Tapos bunga ng kalabasa. Allah. Ay, pag naigisa eh. Tapos na. Masarap na ang kain. Ayos na. Meron akong almusal. Libre na. Ito rin niya. Yun po yung aking buhay dito pag ako nandito sa norte. Ayan.